Marwin, anong problema? Okay ba kayo dito? Ang sagot mo sa akin, okay naman. Wala naman po. Okay naman. No? Kasi nga, may napapansin na ako. Tapos, eto na nga, ako na mismo na tuwing dating ko dito ay hindi ko na madatnan si Tatay Romy sa bahay. Uuwi sa Nanay Tere or dito? Labay mo, uwi or dito? Uwi. Di ka malungkot? Sana kasi. Di ka iiyak? Hindi mo mamimiss? Wala ka katabi. Yakapin mo mamaya. Yakap kay mamaya. So ayan po mga kababayan, napag-usapan namin ni Kuya Marwin itong aming problema, no? At syempre naging malungkot din kami mga kabayan sa nakikita namin, sa naramdaman namin dito kay Tatay Romy, no? At napagpasyahan namin mga kabayan na si Nanay Tere ay pauwiin muna namin sa housing, no? So, iiwanan ko na lang kay Budang, no? Iwanan ko lang kay Budang at kay Gaygay, no? At syempre, masakit din sa amin mga kabayan kasi parang napamahal na sa amin si Nanay Tere, no? At parang ano na rin, nagiging okay na rin si Nanay Tere mga kabayan. Yung bang dating pag niyaya mo, parang okay, tapos magtatanong basta uwi tayo, yung mga ganyan ba. Tapos na medyo nasanay-sanay na, ayun nga, nakita natin nandiyan na natutulog at inabot na ng pang 6 days ngayon, no? And then bukas pang 7 days, isang linggo na siya dito. So, kasi kung hindi namin to gagawin, masakit sa amin na pauwi namin si Nanay Tere, kung hindi po namin gagawin mga kabayan, baka lalo tayong magka-problema, no? Lalo tayong magka-problema. Sa ngayon, nasusundan pa natin dahil nandiyan lang at kanina ay nakasalubong namin, hindi alam ni Marwin, no? Biglang aalis si tatay na hindi alam ni Marwin. So, paano? Anong mangyayari kung laging ganyan habang nandiyan si Nanay Tere? Yung binigay natin na pag-asa, saya, tapos kung kailan na may bahay si Tatay Romy, magiging malungkot na naman siya ulit. At baka ang iniisip ko palalo, Marwin, baka mamaya umalis and then maghanap or makahanap ng bundok tapos gagawa ng kubo doon. Anong gagawin natin? Paano natin hanapin si Tatay Romy? Hindi na natin makita. Hindi natin makita. Diyos ko, por santo. Kasi nasa iba ng bundok. Oh. Tapos hindi naman tayo maririnig. Siyempre, kahit marinig din ni Tatay Romy, hindi rin yan siya sasagot kasi umalis nga siya. So, maitanong ko lang din, Marwin. Tuwing dating ko dyan, di ba? Tuwing dating ko dyan, wala akong ibang tinatanong sa'yo. Nasaan si Tatay Romy? Ang sagot mo lang sa akin, nandyan lang yun Nandyan lang yun kanina, may kinuha ata. Tapos, minsan, nakikita ko, nandyan sa puno, nagyuyusi, o minsan nakahiga. Bakit? Ilang beses niyang ginagawa yun, Marwin, na yung pagdating ko dyan, na dating nandyan lang naman sa bahay, na humihiga. Ngayon, bakit? 3 beses na. 3 beses mo na ding nakita na kapag wala dyan, saan siya? Pumunta dyan saan, parang nagtatago. Nagtatago siya sa puno ng kahoy. Tapos, anong ginagawa niya? Doon na siya, matutulog siya. Natutulog siya doon. Pero sa gabi nangyari ba yon? Na natulog siya sa puno ng kahoy? Nangyari? Saan banda? Yung malapit lang din saan. Sa Sibol? Magdamag doon na siya natulog. Hindi lang. Kinuntahan ko lang. Pinuntahan mo? Sabi ko, pinalipat mo? Lumipat naman din siya. Sumunod sa'yo. Siguro, ang gusto na niya siguro, tumambay, mag-relax, or yung mag-use, parang ganun.
Siguro sa tagal ng tambay niya doon, hindi na niya namalayan na nakatulog na siya. Kaya sinundo mo. Hinanap mo, kumbaga. Bakit daw? Hindi mo na itanong sa kanya? Bakit tayo, bakit? Bakit lumalayo ka? Bakit pag nagpapahinga ka, nandiyan ka sa puno? Bakit diyan ka natutulog? Bakit diyan ka nagyuyusi? Malawak naman tong bahay natin, plus may terrace pa. Hindi mo tinatanong? Hindi naman siya Hindi na umiimik yan. Diretso hindi na imik. Pero pagdating sa pagkain, paano? Pag wala ako diyan. Pag wala ako diyan, anong sistema doon sa pag kumakain kayo? Maayos na yung kumakain. Nagsabay-sabay naman kayo pag kumakain ko na wala ako diyan. Kapag yung halimbawa, may pagkain, nasa hapagkainan, sabay-sabay naman kayo kakain. Yung pagluluto, Ako na nagluluto. ikaw nagluluto. Minsan, Minsan si Kuya Bento. Kuya Bentot. Minsan, Minsan ako madalas si tatay. Madalang lang. kumbaga nagpapalitan. Kung sino yung Naunang nagising. yun ang magluluto. So yun nakikita ko ng mga kabayan. Magluluto si Tatay Romy, magluluto si Marwin. Madalas ito ang nauutusan ko. At magluluto din si Kuya Bentot. Kumbaga palitan sila. Kasi dati po mga kabayan na dalawa lang sila ni Kuya Bentot, ay dalawa din sila nagpapalitan. So ngayon na nandito si Kuya Marwin, no? Parang nakatuka na si Kuya Marwin doon sa pagluluto or pagsasaing or pagluluto mga kabayan. Kaya malaking bagay na si Kuya Marwin nandiyan. No? Kaya lang, naitanong ko nga, Kuya Marwin, buhat nung nandiyan ka sa kanila na pumunta ka dyan, hindi naman naging malungkot si Tatay Romy. Hindi naman. Okay naman kayo. Basta doon mo lang napansin na dumating si Nanay Terry. So ito yung mga kabayan, no? Kasi kung paulit-ulit gagawin ni Tatay Romy na matutulog siya diyan sa labas ng bahay or diyan sa unahan ng bahay niya, sa puno, no, sa puno ng milina, sa puno ng mangga, kung paulit-ulit niyang gawin 'yun, no? Wala talagang mangyayari mga kabayan. Babalik at babalik at babalik hanggat maisipan niya na lilisan dyan sa tinitirahan niya. Kumbaga, o sige, ipaubaya ko na sa inyo, dyan na lang kayo. Ako na lang ang maghahanap ng matitirahan ko na makagawa ako ng kubo. Kasi nga, hindi siya sanay. No? Hindi talaga siya sanay mga kabayan. Kumbaga, nung una ay okay pa lang. No? Nung una okay pa sa kanya na okay, sige, okay lang. Hindi niya siguro akalain mga kabayan na magtagal na aabot ng 1 linggo. Siguro 1 gabi pwede pa yung matulog lang ganyan. Kasi natulog naman kayo dati dyan, di ba? Nakasama sila ni Binbin at Shirley, okay naman. Okay naman. Okay naman siya. So siguro mga ganyan lang ang gusto ni tatay. Pwedeng bumisita ang mga anak, makitulog na 1 gabi. Pero yung magstay at dyan titira mga kabayan, siguro ayaw niya. At nasabi mo kanina, parang ayaw ni tatay na may kasamang babae. Bakit nasabi mo na ayaw ni tatay may kasamang babae sa bahay? Kasi nakasanayan na yan. Matagal na pa nun. Nakasanayan na niya na walang kasamang babae or walang kasamang asawa na matagal na panahon. Tagal na panahon kasi. So okay lang sa'yo, Marwin, na halimbawa si Nanay Terry ay iuwi mo na natin. Okay lang sa akin para na si tatay para di na alis-alis. Para hindi na tayo mamroblema, hindi yung panay alis. Kasi kapag umalis yan, pumunta ng ibang bundok, malayo sa bahay niya, hindi na natin mahanap. So, Kasi hindi ko naman hawak yung sarili ni yung kaisipan ni tatay. kung anong iniisip niya. Tama. Sabi ko nga mga kabayan, nakita natin mabait ang family Sibal, pero hindi natin hawak yung mga pag-iisip nila, syempre. No, kung ano yung nakikita natin at obserbasyon natin sa kanila, yun lang. Yung buong pagkatao nila, yung buong pag-iisip nila, kung ano yung nasa isipan nila, hindi po natin nababasa, hindi po natin yan alam. No? Ang nakikita lang natin sa kilos nila, sa gawa nila. Yun lang. At yung mga pinapakita nila. Pero siyempre tayo lahat, meron tayong kanya-kanyang ugali na hindi pa alam ng iba at hindi pa nakikita ng iba. So yung ibig sabihin ni Marwin. Oh, ganyan. Kaya pag dumadating ako dyan mga kabayan, talagang sumisigwi ako
No, talagang pinapatawa ko si tatay, gumagawa ko ng paraan na magiging masigla siya. Gumagawa ko ng paraan na mapatawa siya kung ano-ano na lang mga kaik-ikan ang mga ginagawa ko para lang talaga na mapatawa at mapasmile ko si Tatay Romy na maibsan yung mga iniisip niya. Kasi nga, sabi ko nga, Marvin, anong problema? Yung mga nakaraan. Panay tanong ako sa'yo, Marvin, di ba? Marvin, anong problema? Okay ba kayo dito? Ang sagot mo sa akin, okay naman. Wala naman po. Okay naman. No? Kasi nga, may napapansin na ako. Tapos, eto na nga, ako na mismo na tuwing dating ko dito ay hindi ko na madatnan si Tatay Romy sa bahay. No? Ay nandoon na. Minsan tinatanong ko ni Marvin, tinuturo ni Marvin, nandoon. O, sabi ko, bakit gano'n nandoon? Tanghaling tapat nandoon? Gabi na nandoon pa din? Anong ginagawa doon? O, kasi yun yung nakikita natin ngayon mga kabayan. Okay, sige. Sabi ko nga, no, masakit man sa atin na hindi naman na pinapaalis natin si Nanay Terry. No? Darating ang panahon na magkita pa rin, bumisita pwede pa rin. No? So sa ngayon, for a while, Gusto niya siguro. huwag munang magstay si Nanay Terry dyan kay Tatay Romy. Pero pag bumisita, no problem. Halimbawa, katulad dati na dinadala lang natin siya, okay lang naman yun. Wala naman siyang problema doon, di ba? Gusto ni tatay siguro yung pinapasyalan lang. Oo. Pasyal-pasyal lang na kami noon. Okay naman, wala naman kami ibang nakitang problema. Itong huli na lang talaga. So, yun na lang ang gagawin namin, no? Pero ang mangyayari diyan mamaya mga kabayan, hindi ko pa madiretsa na sabihin ko kay Nanay Terry na, Nanay Terry, uwi ka muna ng bahay kasi ganito si tatay. Siyempre, ibang explanation na kahit papaano ay yung dating kay Nanay Terry na parang hindi siya gusto o palayasin natin. Siyempre, hindi ganon. Diba? Kasi ako, nasaktan nga ako mga kabayan eh. Kasi, kumbaga, tayo gusto natin na magkaayos sila, masaya silang lahat. Pero, hindi pa ready si Tatay Romy mga kabayan. Kaya sabihin ko lang muna kay Nanay Terry ay uwi muna kasi meron tayong mga gagawin na mga bagay-bagay, no? May mga gagawin tayong mga bagay-bagay and then may mga check-up and everything. Bahala na ako magpaliwanag mga kabayan kay Nanay Terry. Basta ayaw kong magsabi ka Nanay Terry na yung parang in-evict natin siya, no? Wag natin masyadong iparamdam sa kanya. Kasi syempre, masasaktan din yung mga kabayan, no? Masasaktan din 'yon. Pero nasabi ko naman na kay Nanay Terry, kapag isang linggo na Nanay Terry at gumaling ka na, no, ay uwi natin ng baryo, ha? O, kailan nakita ko kasi na parang unti-unti naman siyang nagustuhan na rin dito, no? Unti-unti na rin nagustuhan dito. At anong ginagawa ni Nanay Terry diyan? Bukod sa nagdadamo, Marvin, nagdadamo, ano pang ginagawa niya? Naghugas ng plato. Naghuhugas ng plato, ano pa? Yan lang yung trabaho niya. Oras akong magising, nagwawalis na ako. Nagwawalis ka. Sino yung nag-iisis ng kaldero? Si nanay. Oh, yun ang mga ginagawa din ni Nanay. Nagdadamo, naghuhugas ng plato, yung lababo, nakita ko rin na hinuhugasan niya, plus yung mga kaldero nila iniis-isan. Kaya mapuputi na naman yung mga takuri nila ngayon kasi iniis-isan ni Nanay Terry. Kasi nga, lalo na ngayon, ang gamit nila minsan ay yung kalan, no? Okay naman, no? Nakisama naman. Kailang may problema nga tayo ngayon mga kabayan, ito si tatay. Siyempre, kumbaga, ayusin muna natin, no? Tiisin muna natin yung masakit sa atin na mawala si Nanay Terry dyan sa bahay. Total, may tulugan naman si Nanay Terry doon, no? At may mga makakasama naman si Nanay Terry doon na anak, no? And then ibiling ko rin ni Nanay Gemma kahit papaano, no? At saka nandoon din si Kuya July. Kaysa naman hindi natin tiisin na maalis dyan si Nanay Terry and then kung magka-problema itong mga kabayan, hindi natin mahanap, aalis, maghahanap ng matitirahan dyan sa kabundukan. So, lalong malaking problema po yun. Kung saan na naman natin hanapin. Diba? Wag naman sana. Kasi mahirap talaga mga kabayan. Napakalaki nito. Diba?
Napakalaki nitong kabundukan na ito. Hindi natin mahanap. Kung gusto niya na aalis, na hindi na siya makita, kayang-kaya niya. Kasi survival naman to. Marami. Kaya niya. Marami siyang alam dito sa kabundukan. Kayang manirahan mag-isa. Na kahit sabihin mong na kaya na ngayon dito na 30 years o 3 decades or 4 decades. Oh, ngayon pa kaya? O yun yung inaalala ko, yun yung mga iniisip ko, ini-imagine ko. Paano na lang? Kung hindi makayanan ni tatay yung mga iniisip niya, Marami. biglang aalis, magdala ng pangtabas, pupunta doon sa pinakamalayo. Kahit di maggawa ng bayan, pag mayroon lang na tsamba na kuweba, doon na lang siya Oh, matira. paano daw? Kasi kayang tumira sa kuweba. Eh kung makahanap ng kuweba, o saan natin hanapin? 'Di ba? Yun yung mga anggulo ngayon na iniisip natin mga kabayan. Natatakot ako baka mamaya yun nga mangyari. Okay ka, yung anak niya mga kabayan, kahit kuweba daw. Pag may makita si tatay na kuweba, kayang tumira. Kasi maraming tao na nakatira sa kuweba. Sa amin, namatay na lang doon nakatira sa kuweba. Kahit may bahay, pwede naman magtayo ng bahay kung gustuhin. Pero talagang pinili niya sa kuweba siya nakatira. Hanggat namatay siya, sa kuweba siya nakatira. Eh ayaw ko naman din po, or ayaw naman natin na mangyari kay tatay yun. Diba? Ayaw naman natin. Ibalik natin yung sigla ni tatay, ibalik natin yung saya ni tatay, at ibalik natin yung yung kampante ni tatay sa sarili niya. Kasi nandoon na eh. Nandoon na lahat eh. Kapag ako ang kausap ni Tatay Ronnie, no? Halimbawa, datnan ko siya dyan na parang nakaganyan. Akala mo, maraming pera na naka 500 palagi, ganyan. Tapos nakaganyan. Habang nagyuyusip, parang, tapos tinatanong ko to, may problema? Okay lang ba kayo? Opo, okay naman. Oh, tapos ganyan siya. Pero pag ako ang kasama mga kabayan, pag yung nag-aanuhan kami mga kabayan, ay wala. Lahat ng kakalugan ko, lahat ng kaikikan ko, kaya niyang sabayan. O, subukan natin mga kabayan. Para maniwala kayo. Kahit malungkot yan. O, kahit malungkot yan ha. Yan ang inaan. Apir tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang bewang ko, sikbam, 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 espagetting pababa, pababa ng pababa, espagetting pataas, pataas ng pataas. Oh, sabi ko sa iyo mga kabayan, happy! 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 Oh, makanyan. Pag kami mga kabayan, walang problema. Si Marwin, kapag minsan may gustong gawin, hindi kaya. Yung kahit yung mga cameraman natin, si Makoy, si Jacoy, hindi kaya. Sa mga tao dyan, pag hindi kaya. Pero pag ako, isang ganun ko lang yan, no? O, tatay. Ang sagot niya sa akin, te. O, pero susunod yan. Oh. Oo, ganyan. O, di ba? Sumigla ulit. Ganyan ang totoong ugali ni tatay. Kasi Na buhat nung natagpuan natin na matamlay, tahimik, lahat talaga. Pero buhat ng mga kabay na dumating tayo, napalitan ng sigla, masaya in everything. So yung mga hinahanap natin ni tatay na itong mga nakaraang araw o itong mga nakaraan, no, ay hindi na siya ganyan, no? Dahil pumupunta na doon sa mga puno, doon sa mga puno. mananim. Kaya ang hirap talaga mga kabayan. Kaya nakitaan natin ngayon na may problema sa pagtira o sa pagstay, sa pagbakasyon ni Nanay Tere. Pero ibig ko sabihin mga kabayan, hindi pa naman talaga na nandiyan si Nanay Tere na dyan na talaga siya manirahan. Ang usapan lang namin ni Nanay Tere ay magpapagaling lang siya. Pag kami tatlo lang, kinakausap niya kami. Pag kayong tatlo nag-uusap kayo,
O, pag silang tatlo, nag-uusap kayo. Nung dumating si Nanay Terry, nag-uusap kayo, hindi na. Hindi Hindi na na. kami kinakausap ni tatay. Kaya pala pagdating ko dyan, ikaw cellphone. Bentot naman din, may kausap cellphone. Ito naman din, sige lang. Minsan nakatingin sa... May kanya-kanya kayong mundo. Si Nanay Terry nandoon din, panay. Kuto. Ala, tanggal ng garapata. Oh. Paano? Sino? Sige daw ganyan. Hindi naman natin pinapalayas si nanay. No, hindi naman natin pinapalaya si nanay. No? Kasi ang usapan din namin is isang linggo lang. Ibukas pa nga siya mag-isang linggo. Pero mamaya, dadalhin na namin. Hindi naman namin pinapalayas. Hindi po namin pinapalayas si nanay. Iniiwas lang sa problema para hindi tayo magkaroon ng problema at hindi lalaki yung problema. O, yun lang naman ang pakay natin. Pag patuloy yan, papatuloy din yung tatay. Kasi kung habang nandiyan si Nanay Terry, hindi rin natin alam kung anong mangyayari kay Tatay Romy. Baka tuluyan ding mawala. Paano pag wala ako? Paano pag sila lang? Na hindi makontrol. Paano pwede makapunta? Paano pag hindi ko makapunta? Kasi sa akin lang to talaga nakikinig. Pag minsan nakikinig sa akin si tatay, pag minsan di makontrol Oo. yung ano niya. Minsan nakikinig. Pero pag inano to, sinumpong to, hindi na to pakikinggan. Kanina nga halos matapang siya doon sa kay Makoy at kay Jacoy talagang Dave! Aday, ako na. Sabi ko, iba na yung ano ni Tatay Romy. Iba na yung ano niya. Kaya bumaba na ako, dali-dali na ako baba. Tapos inakbayan ko. Siniyas ko, sabi niya, balik siya kagad. Ganun siya kagad. Sabi mo. Para nagreklamo siya, sabi niya, Pero sumunod sa akin. Bumili ng Yusi. And then sabay sakay ng sasakyan. Ayaw talaga niya. Sabi ni Makoy, sakay. Ganyan. Oh, wala na. Sabi natin, hindi kaya. Ikaw na, bumaba. Sige. Pati driver natin, bilisan mo. Ikaw na. Hindi ayaw sumunod. O, pati ako, nagkanda windang-windang na. Oh. Nanay Terry, mamaya, uwi na housing. Ha? Okay? Okay sa'yo? Anong gusto mo? Uwi, hindi? Ha? Ha? Anong labay mo? Anong labay mo? Uuwi si Nanay Terry housing o dito? Oh, housing? Uwi housing. Gusto niya talaga mo pag walang babae. Okay, sige. Sanay. Tinanong ko ng ilang beses, no? Tinanong ko ilang beses kung saan labay niya, kung saan gusto niya, uuwi si Nanay Terry or dito. Labay mo, uwi or dito? Uwi. Di ka malungkot? Sanay kasi. Di ka iiyak? Hindi mo mamimiss? Wala katabi. Yakapin mo mamaya. Yakap kay mamaya. Kiss. Ganon? Talagang mga kabayan. Talagang ayaw niya. Gusto talaga uwi. Hindi daw niya mamiss, hindi daw siya iiyak, hindi daw siya malulungkot, pero yayakap lang daw siya at kikiss siya. Sa huling pagtatagpo. Oh. Pag umuwi na Nanay Terry, wag na lungkot ha. Wag na alis. Ne? Bahay lang. Uwi na Nanay Terry housing maya. Ikaw, bahay, wag alis, wag punta. Magdamo lang. Maraming bigas, maraming ulam, maraming tabako, lahat na ng supply, binigay ko na. Hindi mo na kailangan kung saan-saan maghagilap ng pagkain. Ang kailangan natin, linisin natin ang taniman kasi may mga pagkain tayo. Habang may pagkain tayo, linisin, magtanim. Para pag wala nang magbigay sa atin, pag wala nang suporta, pag wala nang pera,
hindi tayo magugutom. Bunot-bunot na lang tayo, harvest-harvest na lang tayo ng mga pananim ne. Okay? Happy? Oh, happy na ha? Wag na. Hindi ka iiyak, uwi, Nanay Terry? Hindi ka iyak. Hindi ka malungkot. Kawawa to. Okay ka ma-joke. Okay, so ayan po mga kabayan. At least, napag-usapan na namin. Tanggalin natin ang problema. Iwasan natin ang problema. No, hindi naman malaking problema mga kabayan. Kung si Nanay Terry ay pasyal-pasyal lang dyan, na hindi siya magstay dyan, mas malaki ang problema natin kapag mawala si Tatay Romy, kung aalis kung saan-saan. Total si Nanay Terry ay may bahay naman doon. No? At ipag-iwanan ko doon at iiwan ko siya doon sa mga anak niya. Tago mo. Tago. 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 Ganyan siya mga kabayan. Ang mga pera na binibigay ko sa kanya, binabalik din sa akin. Lalo pag pumunta kami sa kainan, yung mga pera na pinapatago ko sa kanya, ibabalik niya sa akin kasi siya ang magbayad. Ganyan siya. Kanina yung kapatid niya na nakita doon sa baryo, binigyan niya 100. Kasi bumili siya ng yusi, binigyan niya. Si Apong... Babae. Oo. Using. O, si Apong Using mga kabay, binigyan niya. Hindi to madamat pag may pera, lahat bigayan. Kung ano-ano, pwedeng ibigay, bigay. Ganyan siya. Okay, sige, tara na. Okay na po mga kabayan. And then si Nanay Terry naman ang kakausapin ko, paintindihin ko, and then uwi kami sa housing. Okay, tara. Kung pinagpatuloy niya yan, nandiyan si nanay kasi tayo mamumroblema din. Tatang ko yan. Ne. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.